Maligayang pagbabalik sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe at i-on mo ang bell para ma-notify ka sa bawat uploads ko. Halina't subaybayan ang kwentong pag-ibig ni Romel at Beverly na pinamagatang Wasted Love. Ano ang gagawin mo kung makasalubong mo ang ex-boyfriend mo na kasama ang current girlfriend niya? A. Dedmahin mo sila? B. Babatiin mo sila? Or C. Magkukunwari kang hindi mo sila napansin hanggang sa mabunggo mo sila? Hindi napigil ni Beverly na tumaas ang isang kilay nang marinig iyon. Nahinto siya sa ginagawang pagbubukod ng kanyang maruruming damit at napatingin sa pinakikinggang radyo. Ako? Letter C. Narinig niyang sagot ni Cherry, ang co-anchor ng radio program. Bakla rin ito, kagaya ng naunang nagsalita. Aba, parang Bengadora Kaday, sabi ni Fairly, ang unang nagsalita. Natawa siya at pinagpatuloy ang ginagawa. Lunes noon at off niya sa kanyang trabaho bilang singer. Kasali na ang pagiging wedding singer. Fully booked ang schedule niya sa iba't ibang singing stint. At kapag weekends, ay daig pa niya ang lagari. Minsan ay higit pa sa 4 ang singing commitment niya sa isang araw, lalo na kung peak season ang wedding events. Bukod pa ron ang pagiging DJ niya sa isang FM station. Pinaka-break niya ang makinig sa AM radio at paborito nga niya ang programa ng dalawang baklang pinapakinggan sa ngayon. Actually, they were her friends. Ang naturang AM station ay singer company ng FM station na pinagtatrabahuhan niya at iisang building lang ang kanilang opisina. At karaniwan, bago sumalang sa ere ang dalawang bakla, ay tinatawagan pa siya ng mga ito kung ano magiging topic for the day. Teka muna, Chari, maarting sabi ni Fairly. Bago tayo mag-break, babatiin ko muna ang ating best na best friend, na si Beverly. Hello, girl! Hi, Beverly! I'm sure na na-surprise ka sa topic namin ngayon. We love you, girl, sabi naman ni Cherry. We love you kayo riyan. Matulis ang musod, sagot niya na para bang maririnig siya ng mga ito. Hinagilap niya ang cellphone niya at mabilis na tumipa roon ng mensahe. Pagkatapos ay pinadala niya agad iyon sa mga numero ng dalawa. Nang bumalik sa era ang dalawa ay tiyak niyang nabasa na ng mga ito ang mensahe niya. Chari, may nag-text sa atin. Napipikon si girl. Sabi ni Fairly. I can't blame her, you know. She hates surprises. Correct! Pero yun ay kung hindi galing sa kanyang honey. Ay, mali. Ex-honey pala. Aba! Pinag-usapan pa ako ng mga ito sa ere? Salubong ang mga kilay na reaksyon niya. Padabog na tumayo siya at in-off ang radyo. Naupo siya sa sofa at tumingin sa kawalan. It had been 3 months since their breakup. Aminin man niya o hindi, alam ng malalapit na kaibigan niya na hindi pa siya nakaka-move on. Walang gabi na hindi niya iniisip si Romel. Wag lang na matahimik siya ay hindi siya mag-aaksaya ng sandali at babalikan niya ang mga alaala nila. Pero, masisisi ba siya? Nagsimula ang relasyon nila ni Romel noong 2nd year college siya at 4th year college naman ito. Pareho silang interesado sa banda. Si Romel ay lead vocalist ng bandang binuo nito at ng mga kabarkada nito. Samantalang siya ay isa sa mga nangungunang
nagpapatronize ng nasabing banda. Noon niya na-discovering may ibubuga ang boses niya. Palaging kinukuha siya ni Romel bilang kaduwet nito sa ilang kanta, kaya naman iyon ang naging daan kaya lalo sila naging malapit sa isa't isa. Nagkaroon siya ng tiwala sa sarili at natuto ng showmanship. Bandang huli ay naging official vocalist na rin siya ng banda nila Romel. May mga panahon pang sumasalang sila sa mga university concerts at sumasali rin sa competition. Pero, sandali lang yon. Dahil na magtapos si Romel sa kolehiyo, ay na-disband na rin ang grupo. Subalit, naging dahilan din iyon upang mas lalo silang magkalapit. Ang pagkakaibigang nabuo noong magkasama pa sila sa banda ay nauwi na sa mas malalim na relasyon. Habang nagsisimula si Romel, napaon na rin ang sarili sa pamamagitan na pagtatrabaho bilang marketing staff ng isang prestihiyosong bangko. Siya naman ay inip nang hintayin ang araw ng kanyang pagtatapos. Marami silang plano ni Romel. Kapag nakatapos siya, ay maghihintay lang sila ng 3 taon hanggang 4 na taon at magpapakasal na sila. Ang sabi nito, siguro daw ay sapat na sa kanya ang panahong iyon upang patunayan din niya sa kanyang sarili ang nais niyang patunayan at bumuo ng sariling career. Broad-minded si Romel. Sa plano nila ay malinaw na sinabi nitong hindi siya nito pipigilan magtrabaho kahit nakasal na sila. Kung gusto pa niya, ang pakiusap lang nito ay maging priority niya ang kanilang magiging pamilya. And of course, wala siyang tanggi roon. Iyon din naman ang pangarap niya. Numero 1 priority niya ang pamilya dahil iyon ang kinagisnan niya sa mga magulang niya. Pero nagbago iyon 1 buwan bago siya magtapos ng kolehiyo. Sa isang university, ay sinabihan siya ng dean na kumuha siya bilang intermission number. Pinaunlakan naman niya ito. Wala siyang kamalay-malay na isa pala sa mga audience ay talent scout. Pagkatapos niyang kumanta, ay nalapitan siya nito. Kinumbinsi siyang sumali sa isang national singing competition. Mabulaklak ang dila nito. Nangako itong idadaan siya sa training bago siya sumabak sa audition upang matiyak na makakapasok siya. Madali naman siyang nakumbinsi kaya pumayag ito. Supportive naman si Romel sa naging desisyon niya. Na makapasa siya sa audition, ito ang una-unang nagsabi sa kanya na siya ang magiging singing champion. Tinawanan lang niya iyon. Siyempre, boyfriend niya ito, kaya natural lang na iyon ang sasabihin nito. Sa pagsali niya sa naturang contest ay sinamahan pa siya nito. Sukdulang mag-leave ito ng bangko. Umabot siya hanggang Grand Finals. At sa Grand Finals night, kulang na lang ay i-anunsyo nito sa buong bangko na manood ng naturang TV show. Hindi siya pinalad na manalo ng gabing iyon. She was very disappointed. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Paolo na asang-asa na mananalo siya. But then, ito pa rin ang nag-cheer up sa kanya. Niyaya siya nitong mag-out of town ng sumunod na weekend. Anong gagawin natin sa Batangas? Tanong niya rito. Habang sinasakay nito ang gamit niya sa backseat ng segunda manong kotse nito. Matagal na ang kanilang relasyon at boto ang mga magulang nila sa binata, kaya madali siyang piniyagan na mag-overnight kasama si Romel. Mag-a-unwind, nakangiting sagot nito sa kanya. Pakonsuelo mo lang ata to sa akin dahil natalo ako. Don't say that. Matagal ko ng plano ito. Hindi ko lang masabi sa iyo dahil busy ka sa practice. Now that the contest is over, may time na tayo. Oo nga naman, naisip niya.
Sa daan pa lang, patungo sa resort na sinasabi nito, ay excited na siya. Hindi siya excited sa lugar na hindi pa niya nararating, kundi dahil sa magkakaroon sila ng oras na masolo ang isa't isa. Nang makarating sila sa resort, ay ang katiwala lang ang nadatnan nila. Off-peak kaya halos solo nila ang lugar. At marahil ay alam ni Romel na hindi first class ang accommodation ng resort. Nang ipasok nila ang kanilang gamit sa cottage na inarkilan nila ay nadiscover niyang bukod sa damit ay may baong pagkain ang binata. Don't worry, Bev. Hindi naman puro sa siriyang kakainin natin. Pwede rin tayong magpaluto sa katiwala. Anong gusto mong kainin? Tanong nito sa kanya. May pumasok na kapilyahan sa utak niya. Isang maluwang na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Pwede ikaw? She answered deviously. Tila biglang nagmingning ang mga mata nito. Itinigil nito ang pag-aahon ng mga gamit at lumapit sa kanya. Yumuko ito at sinapo ang kanyang baba at dahang-dahang itinaas upang higit na magkalapit ang kanilang mga mukha. Pwede, ma'am. Malamyos na sabi nito habang pagkatamis-tamis ng ngiting namutawi sa mga labi. Kahit ngayon na, pwedeng-pwede. Magkikik siya, pero sandali lang ang tawa na iyon. He closed the distance between their lips and kissed her. Marami na silang pinagngasa halik, pero ibang-iba ang halik na iyon. Marahil ay dahil kapwa nila alam na sarili-sarili nila ang mundo. At marahil din, kanina pa sila kapwa nag-iisip ng ganoong senaryo. When their lips touched, instant fire began to spread. Pakiramdam niya ay isang bugkos siya ng tuyong pugon na sinindihan. Damang-dama niya ang kagyat ng pagkalat ng masarap na init sa buong katawan niya. Nang palalimin to ang halik, walang inhibisyosong ginantihan niya ng malalim at maalab ding halik. Napapitlag si Beverly sa pagtunog ng telepono. Parang hindi pa niya alam ang gagawin at napatitig lang sa naturang aparato. Hello? Aba, madam! Tinig iyon ni Fairly. Wala kaya tang reaksyon, madam. Bakit hindi ka nag-text? Pinatay mo pa ang radyo, no? Sunod-sunod na tanong nito. Obvious ba? Nga pala, ba't ka tumawag? Inaabala mo ko. Mataray na sagot niya rito. Inaabala saan? Sa pag-reminisce ng nakaraan niyo ni Romel? Utang na loob, girl. Tigilan mo na yan. Ipinagpalit ka na nga ng ex mo. It's about time for you to move on. Nagtagis ang mga bagang niya. Kung hindi lang niya tunay na kaibigan ito, ay pagbababaan niya ito ng telepono. You can talk about anything under the sun. Bakit sa lahat ng topic ay tungkol sa ex ang ginagawa mong topic? Namemersonal ka na. Isusumbong kita sa station manager. Sasabihin kong sibakiin ang programa ninyo ni Chari. Ikaw ang namemersonal girl. Ipapasibak mo ang show namin dahil lang sa tinamaan ka? Hello? Ang dami naming callers. They like the topic. Sabi nila, somehow ay naturuan namin sila kung paano mag-react sa ganong sitwasyon. At isa pa, hindi mo kami basta mapapasibak. Mataas ang rating namin. Marami kaming sponsors. Natawa na lang siya. Bakit ka nga tumawag?
Well, sabi mo nga kanina, nang aabala lang. Tapos na ang show namin ni Chari. At ayun, lumipad na siya. Alam mo naman yon, may bagong boyfriend. Sinundo siya at mag-Starbucks daw sila. I guess, naiinggit ka lang kay Chari. Palibasa, iniwan ka ng papa mo. Aba, at nagsalita ang hindi iniwan. Mabilis na sabi nito. Alright, pareho tayong broken-hearted. I'm trying to move on. Ewan ko ikaw, baklang-bakla na sabi nito. Kung pag-move on, ang tawag mo sa pagtambay mo sa mga gays bar gabi-gabi, bahala ka sa buhay mo. At kung pag-move on, ang tawag mo sa pagpapakamatay mo sa trabaho, yes, mamaus ka na. Nang hindi ka na makakanta pa. Dante naman nito. Teka nga Beverly, tigilan na nga natin to. Kung wala kang ginagawa ay magkita tayo. Gumimik tayong dalawa. Maglalaba ako. Sagot niya na naisip na dapat sana ay kanina pa niya sinimulan ang gawain iyon. Maglalaba? Tigilan mo nga ang beauty ko, Beverly. Ang laki ng kinikita mo, maglalaba ka? Hakutin mo na yan at dalhin mo na sa laundry shop. Masama ang sobrang tipid, Day. Tatalbusan. Ano yun? As in, nababawasan? Big time, ganon? You know, may paraan ng nature para bawasan ang yaman mo. Hay nako, tumigil ka na, Ferlita. So, magkikita ba tayo? Tara sa Mega Mall, magpalipas tayo ng oras sa Dulcinea. Sino ang taya? KKB, no? Ayun, sino kaya ngayon ang kuripot sa ating dalawa? Excuse me girl, hindi ako kuripot. Wala akong budget ngayon. She rolled her eyes. Kunwari ka pa. So, anong oras tayo magkikita? Tumili muna ito bago sumagot.